ano ho ba ang ating Community Relations Month ngayong June? Ayan, at bakit ho ba natin sineselebrate itong pagdiriwang na ito? Ito po ang ating 13th BJMP Community Relations Service Month na ginaganap po tuwing June po, every year po ito. At dito po, sir, sinashowcase po natin yung BJMP sa ating community with our lined mga activities po para po ipakilala ang ating BJMP sa ating komunidad. Ano yung mga naka-line up programs po natin sa San Fernando District Jail sa ating Community Relations Service Month? And ano pala yung tema? Bali yung tema po natin this year po is nagkakaisang kawanian at pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Ayan, nagkandak tayo ng mga... Yes po, sir. Bali may libre sakay tayo hatid sa mga yung mga visitors po ng ating mga PDL. And for information na rin po, at tomorrow po, meron din tayong libreng sakay, 25 and 27 po, as sponsored po ng ating City Vice Mayor po. And yun po, nag-conduct din kami ng simultaneous conduct of waterways cleanup drive. Ayan. Outreach ninyo, ma'am. Ayan. Yes po, sir. And nagkakandak din po kami ng mga outreach program po para sa ating community. Kami po ay nagkaroon ng outreach program po, feeding program. Doon po lamang sa maliit na community malapit po sa jail natin. Actually po, adopted community po natin yan. Every time na meron po tayong outreach program, sila po yung nagbe-benefit doon. Sa amin naman po sa male dormitory, nagkaroon po kami ng feeding program po sa ating mga elderly under po sa care ng Bahay Pag-ibig sa may Telebastagan. Oo. Bali last week po yan yung ating feeding program po. Ito yung bahagi ng Community Relations Month ng BJMP para sa ating community. Yes po. Ayan. Pero ang sa mga ganitong programa, meron din ho naman ba para sa ating mga PDLs natin? Ano ho yung mga programa ho natin? Meron po tayong mga skills enhancement sa kanila. Meron po tayong mga religious activities. Marami din po tayong mga service providers po na pumupunta po sa jail. Nagko-conduct po ng kanilang mga programs para po sa ating mga PDLs. May ALS program po tayo, ang Alternative Learning System, para sa mga PDLs po natin na hindi nakatapos ng pag-aaral. Meron din po tayong mga TESDA trainings. Ngayon po, meron po tayo yung electrical and plumbing training po para sa ating mga PDLs, both male and female po yun. Na magagamit ho nila. Kumusta naman ho yung iba pang mga outcomes or yung binabanggit ng ating mga kamag-anak ng ating mga PDL sa ating mga programa tulad ho nito, yung sa simpleng pagbibigay ho natin ng libreng sakay at hatid ng mga pamilya ng PDLs na bumibisita ho sa kanila. Pero ang pinaka-access road ho natin ngayon, magagaling ng Megadike. Yes po, Megadike. Sa mga hindi ho pamilyar, yan ho yung makikita natin. Magkakasunod ho kasi yung property ng LGU dyan, yung MRF, kung di ako nagkakamali. Opo, bago yung MRF po. Yung jail muna. Yes po, bago. Yung jail. Opo. Ayan. So, dito ho sa ating programang Profession Week, ano ho ang ating nakafocus dito? Bali yung sa nung first week, sir, ng June, yung ating na-conduct na inline po sa Penology Profession Week is nag-attend po kami dun sa Don Honor Ventura State University. Sa job fair. Opo. Attend po kami job fair. And inano po namin, in-update po namin yung mga students regarding sa recruitment process ng BJMP and sa mga benefits po ng pagpasok sa BJMP. And last week naman po, sa Mildorm, nagkaroon po kami ng information drives, Angeles University Foundation naman, sa ating mga 34 criminology graduating students naman po. Ayan. Regarding sa, opportunities po, once na napasa nila yung kanilang board exam or nagkaroon silang eligibility, pagpasok sa uniform service po. Yes. Yan. So ang paano ba pumapasok sa BJMP o maging bahagi ho ng BJMP? I-add ko lang din po, bukas po magkakaroon din po kami ng information drive. Ayan. Tungkol po dito sa ating Penology Week and yung idadait po natin, magkakaroon po tayo ng drug info drive po sa ating mga college students ng City College of San Fernando. So, ang mga audience po natin bukas is mga BS Education students po. So,
Kaparehas din po ng sa Philippine National Police and sa Bureau of Fire po. Kasama na rin po ang BJMP. Ang mga requirements po natin is college graduate and kailangan po meron po tayong eligibility. Ayan, civil service. Yes. Civil service po, penology, and board exam po. PRC. Oh, either Yes, PRC. po. So ayan ho, sa ngayon ang ano pa ho yung mga programa natin no sa loob ng San Fernando District Jail. Kamakailan may nakita ako sa dito ho sa Walter Mart na mga products ng ating mga PDLs like yung mga bags. Ang ganda nung lamps eh. Hindi ko alam kung kanino yon District Jail. Nakalimutan ko nung babalikan ko ng siguro the next 3 days. Wala na sila eh. Hindi na ako nakabili. Pero within the region ho ba, may mga programs din ho tayo. BJMP regions, meron din po bang programs ngayong month? Marami po sir, kaya tulad po yung mga simultaneous na tree planting, cleanup drives, katulad po yung nangyari din po sa Walter Mart yung trade fair po. Actually po yung trade fair po sa Walter Mart is sino-showcase po natin lahat ng mga livelihood products po ng ating 37 jails here in Region 3 po. So, galing po lahat yun sa iba't ibang probinsya po ng Regional Office 3. Meron din po tayo ngayon yung Reels Behind Bars. Ayan. Reels Behind Bars. Sa ngayon, balikan ho lang natin sa San Fernando District Jail, ma'am and sir, no? Ano ho yung usually products ng ating mga PDLs and saan ho ba sila pwedeng makabili sa mga gustong bumili? Sa amin po sa Mill Dormitory, ang pinakabago po ngayon ay yung doon sa showcase po namin doon sa Reels Behind Bars is yung aming seagrass hamper basket or yung batok-batok po na tinatawag. Oo. Apo. And ngayon po, may ongoing kami na bago, yung pong bag weaving naman. Yung gawa po sa plastic naman po, materials, yung pong bag weaving. And pwede po nilang, doon po sa Reels na entry po ng San Fernando District Jail, meron po doon yung contact number po mismo, contact number ko po mismo para po in case po may gustong umorder no sa ating pong seagrass basket or yung batok-batok basket. Ang ganda oh.